Nakasuot siya ng isang namumukod tanging magandang gown na lapat sa kanayang makurbang katawan, nagsisilbing parang kanyang ikalawang balat. Siguro ito ay isang princess cut diamond, kaakibat sa kanyang mga kamay ang bigat ng isang pangako. Siya ay walang balak na panatilihin ang kanyang blonde buhok. Ang kanyang flawless perfect makeup, gayunpaman sa ilalim ng maingat na inayusang kagandahan ang kanyang puso ay puno ng kaba at takot. Hindi ito ang gusto niya. Ang Grand Kensington Estate busy sa aktibidad. Sa labas ng kanyang kwarto na puno ng mga elitista na naghihintay na masaksihan ang marangyang arranged marriage ng taon. Ang kanyang ama, si Richard Kensington ay nakahinga ng maluwag, siya ay ligtas at hindi gumastos. Hindi ito tungkol sa pag-ibig, hindi kailanman, ito ay tungkol sa negosyo, tungkol sa kapangyarihan tungkol sa paglalayag, ang pakikitungo sa pinakamapanganib na tao sa New York. Lucas Sinclair, isang taong may malamig na puso na bilyonaryo at may matalas na reputasyon. Ang kanyang pangalan lamang, ay nagdadala ng panginginig sa mga tao sa Wall Street. At ngayon wala pang isang oras, siya ay dapat na kanyang maging asawa, ang mga daliri ni Rose, ay nakakuyom. Ayaw niyang makasama sa larong nilalaro ng mga lalaking ito. Ayaw niyang makulong, maging babae ng isang Kensington na nakakulong sa isang loveless marriage. Kasal para masiyahan ang ambisyon ng kanyang ama, hindi pa niya nakilala ng personal si Lucas, nasulyapan lamang niya ito mula sa malayo. Siya ay laging nakaka-intimidate at nakakatakot. Nakatayo sa tuktok ng corporate food chain untouchable, ang kanyang reputasyon ay binuo sa kapangyarihan at bilyong deal at ang mga kababaihan ay itinatapon ang kanilang sarili sa kanya. Ang kanyang rumored playboy, ay hindi kailanman nagresulta sa anumang bagay na seryoso, ang kanyang ama ay naniniwala na siya ay titino sa kanya. Hindi naman stupido si Rose. Tulad ni Lucas Sinclair na malabong mapaamo ng kahit sinong babae, bumaling siya sa best friend niyang si Isla Whitmore ang tanging tao na pinagkakatiwalaan niya sa kanyang nakakasuffocate na mundo ng pribilehiyo. Napapataas ito ng kilay habang inaayos ang mahabang tren ng damit ni Rose, ang kanyang tinig ay nagmamadali, bilis, sabihin mo sa akin. May plano ka ba? Nanginginig na humugot ng malalim na hininga si Rose. Tatakas ako. Nanlaki ang mga mata ng kanyang kaibigan. Hindi ko kaya ito Isla. Nanginginig ang kanyang tinig, pero ang kanyang determinasyon ay hindi. Kung mananatili ako sa ganito ay habang buhay akong makukulong sa kontrata ng kasal sa isang lalaki. Hindi ko alam. Nag-atubili si Isla na sumilip sa pinto habang may mga ingay na tinig na umalangaw mula sa bulwagan. Alam mo, na ang iyong ama at si Lucas ay hahanapin ka kahit saan ka magtago. Hindi si Lucas yung tipong papayag sa runaway bride. Napapalunok si Rose. Iyon ang bahaging ikinatatakot niya. Ang mga Sinclairs ay hindi lamang bilyonaryo, sila ay mga walang awa at hindi pumapayag na naagrabyado. Si Lucas Sinclair ay isang tao na minsan na ring napahiya dahil ang kanyang unang engagement sa nakalipas na taon ay biglang natapos nang iwan siya ng kanyang fiancé para sa isang mas mayamang negosyante. Ang mga tabloid ay may panata sa pagpipinta ng skandal. Si Lucas bilang isang bilyonaryo na may malamig na puso na minsang iniwan, siya ay hindi na na-engaged muli hanggang sa panahong ito, ibig sabihin ay hindi siya nito basta-basta hahayaan na makahulagpos sa kanyang mga kamay. Ngunit mas gugustuhin ni Rose na tumakbo habang buhay kaysa magpakasal sa isang lalaki na wala siyang kontrol. Ako na ang bahala, bulong niya. Tulungan mo lang akong makaalis dito pla, napatikom ng bibig si Isla bago matalas na napabuntong hininga, gawin natin ito makalipas ang 30 minuto. Naging alerto si Rose at kumilos ng mabilis, dumaan siya sa likod, sa may hardin ng Kensington Estate na nakapaa. Inabandona niya ang kanyang designer high heels sa may banyo, ang lamig ng panggabing hangin ay dumadampi sa kanyang balat. Ang pakiramdam na nasusuffocate ang kanyang puso at kumakabog sa kanyang bawat hakbang, ang adrenaline rush sa pamamagitan ng kanyang mga ugat, habang papalayo ang kanyang mga hakbang, ang distansya ng tunog ng tawa, at tunog ng mga champagne glass, ay papahina rin ng papahina sa kanyang likuran. Isang itim na sedan ang naghihintay sa likod, si Isla ang driver. Sa sandaling bumukas ang pinto siya mabilis na pumasok sa loob. Mabilis na pinaharurot ni Isla ang sasakyan palayo. Napabuntong hininga si Rose at nakahinga ng maluwag. Hindi ako makapaniwala na nagawa ko ito. Napangisi si Isla. Mula sa front seat, ang kanyang tono ay may pagmamalaki. Ikaw ay ganap na nagtagumapay. Ano kaya ang hitsura ng mukha ng iyong ama kapag napagtanto nito ang iyong pagtakas? Si Rose ay hindi nag-aalala tungkol sa kanyang ama, hindi talaga, kundi sa lalaking iniwan niya sa altar, si Lucas Sinclair. Isang panginginig ang tumakbo sa kanyang gulugod. Ano kaya ang gagawin nito kapag nalaman na siya ay nawawala? Kung ano man iyon, sa palagay niya makakalimutan at mapapatawad nito makalipas ang 6 na buwan.
After 6 months, bumabagsak ang alon sa dalampasigan habang pinupunasan ni Rose ang pawis mula sa kanyang noo. Maingat niyang isinasalansan ang mga pinggan sa lagayan ng mga ito. Sa isnag maliit na kafe, siya ay nagtatrabaho sa huling 4 na buwan, ang sleepy coastal town ng Rockport ay naging kanyang sanctuary malayo sa mga alalahanin. Malayo sa skyscrapers ng New York, malayo sa kontrol ng kanyang ama. Nagpalit na siya ng pangalan, nagpagupit ng kanyang buhok. Wala na ang dating siya, hindi na siya si Rose Kensington ang prinsesa ng Manhattan. Ngayon, siya na ay si Charlie Kent, isang nobody at simpleng mamamayan. Sa kauna-unahang pagkakataon ay ito ang gusto niya, malaya na siya, ang maging malaya. Hanggang sa marinig niya ang isang malalim at baritonong boses. Hello Rose, ang kanyang dugo ay naging yelo, malakas ang dagandong ng kanyang dibdib habang dahan-dahang lumingon sa taong nakatayo sa may likuran niya. Si Lucas Sinclair, nakatayo, sa loob lamang ng kafe, ang kanyang malapad na balikat, ay naka-frame sa may pintuan, ang kanyang itim na Amerikana, ay nagpapakita na siya ay out of place, sa gitna ng mainit at maliit na town cafe. Pero walang mababakas na kahit anumang init kay Lucas. Ang mga mata nito, matalas at malamig na nakatitig sa kanya, at sa sandaling iyon, alam niyang nahuli na siya nito. Naramdaman ni Rose ang pagsikip ng kanyang hininga. Ang paghagupit ng kanyang palso sa kanyang mga tadyang. Sa loob ng 6 na buwan, tahimik siyang simpleng namuhay. Bilang isang nobody, walang gala, walang mga imbitasyon sa isang party. No suffocating expectations. Walang bilyonaryong naghihintay sa altar para i-claim siya bilang isang business transaction. At gayon pa man sa isang sandali ay natunton na siya ng isang Lucas Sinclair. Kalmado lamang itong nakatayo ngunit ang presensya lamang nito ay naghahatid ng malakas na kapangyarihan. Hindi siya yung tipo ng lalaki na nagtataas ng boses o nagdudulot ng eksena. Hindi niya kailangang magsalita ng anupaman, sa suot pa lamang nito na itim na suit, ang kalmadong aura, at ang kanyang postura ay nagsusumigaw na ng otoridad nito. Ang paraan ng pagtitig nito sa kanya na may intensidad na parang pinag-aaralan siya nito sa ilalim ng isang microscope ay nakakapagsikip ng kanyang hininga. Napaalunok si Rose, natutuyo na ang kanyang lalamunan. Masama ito. Hello Rose. Ang kanyang tinig ay malalim, at malamig. Hindi siya makagalaw. Hindi lang takot ang nangyari. Iba na ang nangyayari. Isang bagay na mapanganib. Iba ang itsura nito o baka ngayon lang niya ito nakikita ng malinaw. Sa unang pagkakataon ang kanyang itim na buhok ay bahagyang nag-ulo, na tila siya ay tumakbo. Ang kanyang panga ay nakaigting. Yung stormy gray eyes na yon, na dati parang wala sa katinoan, ngayon punong-puno ng init. Hindi na ito yung billionaire na nagde-decide ng malamig at may isip. Ito na ang lalaking talagang naghanap sa kanya. Si Lucas. Pinilit niyang palamigan ang kanyang boses, sobrang layo mula New York, hindi ba? Isang kilay ang dahan daw ang umangat. Pwede rin akong magsabi ng ganun sayo. Tumatalo ng puso niya, pero itinaas niya ang kanyang baba, pinipilit na magmukhang walang pakialam. Hindi ka dapat nandito. Isang malamig na ngiti ang umusli sa kanyang labi. Dapat hindi ka tumakas, Rose. Napahinga siya ng marahas. Alam natin pareho na ang kasal na yon ay kasunduan lang ng mga tatay natin. Okay ka na sa ganon. Dapat kang magpasalamat sa akin. Sa paraang ito, hindi ka na kailangang makulong sa isang taong hindi mo man lang kilala. May sumiklab na emosyon sa kanyang mga mata. Ganyan ba talaga ang iniisip mo? Kumulo ang tiyan niya. Ano pa bang dapat kong isipin? Bago siya makasagot, humakbang si Lucas patagilid, at napaurong siya sa likod. Pero wala na siyang mapuntahan, natrap siya sa isang siksik at delikadong espasyo. Ang tensyon sa hangin ay parang napakabigat, at hindi nila ito na ipapahayag. Hindi ko kailangan ng kasal para magkaroon ng business deal, Rose, sabi niya ng mababa ang boses. At hindi ako darating dito para dalhin ang isang ayaw namang mapakasal kung yan lang ang dahilan. Nahulog ang hininga niya. Ganun ba talaga? Bakit ka nandito? Binusisi siya ni Lucas, hindi may pinta ang kanyang ekspresyon. Dahil ayaw kong matalo. May malamig na damaloy sa kanyang mga ugat. Ngunit bago pa siya makasagot, nakarinig sila ng tinig. Charlie, okay ka lang ba? Mabilis na tumingin si Rose. Nakatayo ang may-ari ng kafe sa likod na pinto, may alalahanin sa kanyang mukha. Dapat niyang sabihin na hindi. Dapat niyang ipaalam na hindi nandito si Lucas para sa kape. Nandito siya para sirain ang buhay niya. Pero sa katotohanan, si Lucas ay hindi nandito para saktan siya, at yun ang pinaka nakakabahala. Pinilit niyang ngumiti. Oo, Ben. Okay lang. Wala namang reaksyon si Lucas, pero naramdaman niya ang bigat ng tingin ni Lucas habang nag-aalangan si Ben bago tumango at pumasok sa likod.
Pagkatapos nilang muling mapag-isa, bumaba ang boses ni Lucas sa madilim at malalim na tono. Kunin mo ang mga gamit mo, Rose. Kumuyam ang mga kuko niya sa kanyang palad. Excuse me. Naghagis siya ng matalim na tawa. Ah, akala mo naman susunod ako sa'yo na parang obedient little wife. Nanlaki ang panga ni Lucas. Inaasahan kong sumama ka sa akin dahil alam nating lahat na hindi ito isang matalinong pagtakas. Tumingin siya sa counter, kung saan nakatambak ang mga pinggan. Ang buhay na ito na itinayo mo ay pansamantala lang. Hindi ka dito nababagay. Isang matinding galit ang sumiklab sa dibdib niya. Hinaypan niya ang hangin sa kanyang ilong, mabagal at tinitimbang, parang pinipigilan ang mas matalim na damdamin. Ito ba ang gusto mo? Tanong niya. Isang tahimik na buhay na walang humihiling ng anuman sa iyo. Oo, bamulong siya pabalik. Sinungaling. Ang salita ay tumama sa kanyang depensa tulad ng talam. Napahinto ang hininga niya, God tulungan niyo ako, dahil hindi siya ganap na mali. Gusto niyang makawala, gusto niyang talagang mabuhay. Pero talagang namuhay ba siya dito? Lumapit pa si Lucas. Ang boses niya ay mabagal at sumusukat. Gusto mo ng kontrol, Rose. Gusto mo ng isang bagay na sa iyo. Akala mo ba hindi ko naiintindihan yan? Ang kanyang mga gray na mata ay umitim. Akala mo ba hindi ko alam ang hirap kung paano magpanggap sa lahat para gawin ang isang papel na hindi mo kagustuhan? May kalabit sa kanyang gulugod. Palagi niyang inisip si Lucas na malamig at hindi maaabot, pero may something sa boses niya, parang may sugat, parang pamilyar. Wala kang alam tungkol sa akin. Itinikom ni Lucas ang kanyang mga labi ng mariin. Wala nga ba? Nainis siya sa ganon. Wala siyang masagot dahil bigla, si Lucas Sinclair ay hindi na lang ang walang puso na billionaire na kanyang tinakasan. Siya rin ay isang lalaking nakakakilala sa kanya ng higit pa sa gusto niyang ipaalam. Ang realisasyon ay nagbigay sa kanya ng panginginig. Huminga si Lucas ng malalim at mas malambot ang boses. Kunin mo ang mga gamit mo, Rose. Nandoon pa rin ang kapangyarihan sa kanyang boses pero hindi na ito malamig. May iba, may panganib, at hindi siya sigurado kung kaya niyang labanan. Humarap siya palayo sa kanya, nanginginig ang mga kamay habang kinukuha ang maliit niyang bag mula sa likod ng counter. Nang tumingin siya pabalik, nanunood si Lucas, ang ekspresyon ay hindi matukoy. Sa unang pagkakataon, hindi siya sigurado kung nahuli siya o nailigtas. Hindi na kinauspa ni Rose si Lucas mula nang sumakay siya sa private jet nito. Matigas na nakaupo lamang siya sa isa sa mga plush leather seats, nakakross ang mga braso, at nakatingin sa labas ng bintana habang ang skyline ng Las Vegas ay unti-unting lumalapit. Ang tensyon sa pagitan nila ay makapal, mabigat, at nakakasuffocate, pumupuno sa cabin na parang nakakalunod. Pero si Lucas, mukhang kalmadong-kalmado. Umupo ito sa tapat niya, nakasandal ang mahahabang binti, na nag-scroll ng kaunti sa cellphone niya na parang wala lang, na parang hindi siya nito hinuli bilang tumakas niyang asawa. Hinigpitan ni Rose ang kanyang panga, ayaw na sirain ang katahimikan, hanggang sa malapit na ang eroplano para sa pagbaba nito ay nagsalita na si Lucas, ang malalim na boses ay kaya at kontrolado, bababa na tayo sa loob ng 10 minuto. Binigyan niya ito ng masamang titig. Oh, magaling. Excited na ako sa pinipilit mong holy matrimony sa wedding capital ng mundo. May ngisi sa mga labi nito na hindi totoong ngiti. Tumakas ka mula sa Kensington Sinclair wedding na may 500 guests at isang 8-tier cake. Sa palagay ko ay mas madali ang 24 na hour chapel bilang kapalit. Ang isang chapel ay isang mas simpleng alternatibo. Kumunat ang kanyang mga mata. Akala mo ba nakakatawa to? Pinagmasdan siya ni Lucas gamit ang mga hindi matukoy na gray na mata. Sa tingin ko, nakikipaglaban ka sa digmaan na hindi kailangang labanan. Kumuyam ang kamao ni Rose at sinabing, kidnapper ka. Ang ekspresyon ni Lucas ay nanatiling nakainis, sumama ka ng kusa. Marahas siyang napabuntong hininga. May punto siya, nakakainis. Pero hindi ibig sabihin na hindi na siya galit. Tumingin siya pabalik sa bintana, ayaw bigyan siya ng kasiyahan na makakuha ng sagot. Habang bumababa ang eroplano, kumislot ang kanyang tiyan sa isang kakaibang pakiramdam, hindi takot o galit, kundi parang hindi tiyak na damdamin. Hindi nag-aakto si Lucas na parang malamig na billionaire na gaya ng iniisip niya. Inaasahan niyang magiging galit ito sa kanya nang makita siya. Inaasahan niyang may parusa, baka nga mas malupit pa. Pero sa halip, mahinahon at kalkulado ito, at ang mas masakit, ay tama ba ito? 6 na buwan na nagkunwari si Rose at bumuo ng buhay para sa sarili niya. Pero alam niyang nag-aantay lang siya sa isang bagay na hindi niya sigurado. Hindi niya inasahang ang hinihintay niya ay si Lucas. Ang chapel. Ang hangin sa Vegas ay tuyo at puno ng elektrisidad.
Ang mga neon lights ay nagbibigay ng surreal na liwanag sa lungsod. Wala na siyang oras para masilip ang paligid bago siya dalhin ni Lucas sa maliit, napakataki na wedding chapel. Yumigkas ang kanyang mga takong sa pavement. Hindi ako magpapakasal sa lugar na may drive-thru option. Humajijek si Lucas na parang kalahating naaliw, kalahating naiinis. Mas gusto mo ba sa courthouse? Sa yacht? Sabihin mo lang. Napangisi siya. Parang negosyo lang ang pinag-uusapan natin. May nakatagong di maipaliwanag na emosyon sa mga mata niya. Hindi nga ba? Napahinto ang hininga ni Rose. Sa isang saglit, naramdaman niya ang frustrasyon sa boses niya, na para bang ito ay higit pa sa isang negosyo para sa kanya. Nipalunok siya, kumakabog ang puso. Rose, bulong nito, humakbang palapit. Alam natin na hindi lang ito tungkol sa kasal. Tungkol ito sa pagpapasya mo kung tatakas ka na lang ba sa buong buhay mo. Humigpit ang lalamunan niya. Hindi siya bobo. Alam niyang kung talagang gusto niya ng pagtakas, papayagan siya ni Lucas na umalis, siguro hindi ngayon, siguro hindi bukas, pero sa huli, papayagan parent siya nito. Dahil sa kabila ng kawalang puso nito, si Lucas Sinclair ay hindi malupit. Yun ang labis na nakakatakot sa kanya, hindi ang kasal, hindi ang kontrata, kundi ang katotohanan habang mas matagal siyang nandyan, mas ayaw niyang tumakas. Ang boses niya ay lumabas ng malambot at nag-aalangan. Bakit mo ito ginagawa? Huminga siya ng malalim, parang may nagbabago sa kanyang mga mata. Dahil ayaw kong magkaroon ng unfinished business. Parang may nangyaring pighati sa dibdib ni Rose. Ayaw niyang isipin iyon. Ayaw niyang pumasok na gusto niyang magtiwala sa kanya. Pinilit niyang umiwas ng tingin. Sige, bulong niya. Tapusin na natin ito. Ang mga pangako. Ang chapel ay maliit at mainit. Ang amoy ng mga rosas at bahagyang usok ng kandila ay nasa hangin. Nakatayo si Rose sa tabi ni Lucas sa altar, tumitibok ang kanyang puso. Ito na to. 2 ulit na tumikim ang opisyal. Do you, Lucas Sinclair, take Rose Kensington to be your lawfully wedded wife? Hindi nagdalawang isip si Lucas. I do. Ang boses niya ay malalim, matatag, at hindi matitinag. Kumulat muli ang tiyan ni Rose. Pagkatapos ay lumingon ang opisyal sa kanya. And you, Rose Kensington, take Lucas Sinclair to be your lawfully wedded husband. Huminga si Rose. Sa buong buhay niya, sinabihan siyang kung anong gagawin, anong isusuot, at kung sino siya. Pero ito ang kanyang desisyon. At kahit nakakatakot, ayaw na niyang tumakas. I do. Lumabas ang mga salita na malambot pero sigurado. Ngumiti ang opisyal. Maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Naghanda si Rose para sa isang bagay na may pagmamayari o parusa. Pero sa halip, humawak si Lucas sa kanyang baba, dahan-daang hinahaplos ang kanyang pisngi. Nang yumuko ito para sa isang mainit at mabagal na pagdampi ng mga labi niya. Hindi ito tagumpay, ito ay pangako. Sa unang pagkakataon, hindi siya sigurado kung pinilit siya sa kasal na ito o kung kusa siyang nahulog sa mas delikadong sitwasyon. Inaasahan ni Rose na makaramdam ng pagsisisi. Inaasahan niyang madyay gising siya na natatakot sa ginawa niya. Pero nang buksan niya ang kanyang mga mata sa dim na liwanag ng kanilang hotel suite sa Las Vegas, wala siyang naramdaman, ni takot, ni galit, kundi hinanakit. Ang marriage certificate ay nakalagay sa bedside table, patunay na hindi na siya si Rose Kensington, ang takas na bride. Siya na ngayon si Rose Sinclair, at iyon ay nakakatakot. Dahan-dahan siyang umupo, ang silk niyang robe ay nahulog mula sa kanyang mga balikat. Tumingin siya sa floor-to-ceiling windows, kung saan kumikislap ang skyline ng Las Vegas sa labas ng salamin, naghahasik ng malambot na liwanag sa plush na kwarto. Walang laman ang espasyo sa tabi niya. Humugat si Rose ng marahas na hininga. Siyempre, nauna na itong umalis. Hindi gaya ni Lucas Sinclair ang mananatili sa tabi niya pagkatapos ng kasal. Nakita niya ito sa dining area ng suite, nakaupo sa slick marble table, umiinom ng kape parang hindi siya dinala sa 24-hour wedding chapel kagabi. Naka-rolled up ang sleeves niya at kaunting butones ng shirt ang nakabukas, nagpapakita ng suot na balat niya na nakaka-distract. Napahalukip-kip siya sa kanyang mga bisig. Hindi ka natulog. Tumingin si Lucas mula sa kanyang tablet. Ikaw ba? Hindi rin. Yumigting ang kanyang panga. Hindi ito mali. Nag-isip siya buong gabi tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng kasal na ito, kung paano naging nakakatakot na pangalan si Lucas sa isang kontrata at ngayon siya na ang tanging lalaki na tunay na nakakapagparamdam sa kanya ng kakaibang damdamin. Nilunok niya ang kanyang laway. Hindi siya pwedeng makaramdam ng anuman, lalo na hindi para sa kanya. Sa wakas, tumingin si Lucas sa kanya, ang kanyang mga stormy eyes ay nakatutok sa kanya. Hindi ito isang request, sabi niya. Archie Brown,
Hindi mo ako pwedeng utusan dahil kasal tayo, tugon niya. Pumilig ang mga labi niya. Hindi ko naman naiisip yan. Sinungaling. Sa hindi niya kagustuhan, umupo siya sa harap nito. Ang agahan ay bongga, may fresh fruits, croissants, smoked salmon, at mga itlog na lutong-luto. Umabot siya ng isang toast, ngunit itinulak ni Lucas ang isang tasa ng kape sa kanya, itim, walang asukal, walang cream, eksaktong gusto niya. Ito ang eksaktong gusto natin, napahinto si Rose. Paano mo? Sumagot si Lucas, ang ekspresyon niya ay hindi mahulaan, yan ang gusto mo gaya noong bata ka pa. Napatigil ang hininga niya at tumingin siya sa kanya na namumula ang pisngi. Paano niya natatandaan yon? Nakasama niya ito sa isang summer vacation kasama siya noong bata pa sila. Siya ay 8 taong gulang at ito naman ay 12. Summer vacation na matagal na niyang nakalimutan, pero si Lucas ay hindi. Ang naiisip na yon ay nagbigay sa kanya ng panginginig. Dahan-dahan niyang kinuha ang tasa, ininom ito sa kanyang mga labi. Perfect ang kape. Nakakainis. Nang gabi, nang lumapag ang private jet sa New York, inasahan ni Rose na ihahatid siya ni Lucas sa estate ng pamilya niya, ipapakita sa kanyang ama ang marriage certificate, at aalis na. Ngunit sa halip, dinala siya ni Lucas sa penthouse nito. Nang pumasok siya, tinansya niya ang modernong espasyo, itim na marmol, slick na kasangkapan, at floor-to-ceiling windows na tanaw ang skyline. Ang eleganteng lugar ay kasing ganda niya. Hindi ito ang tahanan ko, sabi niya, ang boses niya ay mahigpit. Inilapag ni Lucas ang bag niya at niluwagan ang kanyang tie. Ito na ngayon. Lumingon si Rose sa kanya, hindi ako lilipat dito kasama mo. Tumagilid si Lucas sa pinto, pinapanood siya na parang naiinsulto. Mas gusto mo bang bumalik sa piling ng iyong ama? Ang lalaking parang itinuturing ka lang na bargaining chip. Kumakabog ang kanyang dibdib sa katotohanang ito. Alam niyang may punto ito. Pero hindi ibig sabihin na gusto niyang tumira dito kasama niya. Bumantong hininga si Lucas ng malalim at napahilot sa kanyang sentido. Rose, asawa na kita. Saan ka pa pupunta? Napalunok siya, at sa biglang sandali, parang naipit siya. Hindi dahil kay Lucas, kundi dahil tama ito. Ginugol niya ang buong buhay niya sa pagtakas, at ngayon, sa unang pagkakataon, hindi siya sigurado kung saan pa siya pupunta. Ang katahimikan niya ay tila nagbigay ng kabataran kay Lucas dahil bahagyang bumigay ang tinig nito. Hindi kita pipilitin na magtagal, sabi niya. Nagtaka si Rose. Ano, siguro pinilit kita sa kasal, pag-amin nito, pero hindi kita pipilitin dito. Naging mahigpit ang dibdib niya. Hindi niya siya maintindihan. Dapat ito ay walang puso, malamig, possessive, at malupit. Pero ang lalaking nasa harapan niya ay wala anuman sa mga iyon. Kinaiinisan niya kung papaano siya nito pinaparamdam. Napabuntong hininga si Rose. Sige, mananatili ako, sa ngayon. May nagningning sa mga mata nito, isang bagay na hindi niya mapangalanan. Umatras siya at naglakad papunta sa opisina niya, iniwan si Rose na nakatayo sa gitna ng penthouse niya, na parang nalilito at naliligaw. Lumipas ang mga oras, at sa isang sandali ng kahinaan, natagpuan ni Rose ang sarili sa library ng penthouse, nagbubuklat sa mga libro na hindi naman niya binabasa. Tapos narinig niya, ang tunog ng yelo na pumapalo sa baso. Lumiko siya at nakita si Lucas na nakatayo malapit sa floor-to-ceiling window, may hawak na tumbler ng whiskey. He looks different now, nawala na ang tensyon sa mga balikat nito. Hindi na ito ang malupit na businessman na kinakatakutan ng lahat, simpleng lalaki na lang ito. At ang realizasyong yon ay mas delikado. Nag-atubili si Rose bago lumapit. Mahirap ba ang araw mo? Tumingin si Lucas sa kanya. It's working. Hindi ako kasal sa Vegas Chapel, dinala ko ang asawa ko sa kabila ng bansa. Bago magtanghalian, sinimulan ni Rose na ayusin ang mga bagay bago pa man siya makapagpigil. Hindi niya alam na may sense of humor siya. Umiling siya, pero mukhang napapangiti siya saglit. Nag-iba ang atmosfera sa pagitan nila. Humigop si Rose. Bakit mo talaga ako sinundan, Lucas? Unti-unting nawawala ang kanyang ngisi, tumitig ito sa kanya ng matagal bago siya sumagot, dahil, sabi niya ng tahimik, hindi ko kailanman nakalimutan ang tag-init na iyon. Tumigil ang tibok ng kanyang puso. Huminga ng malalim si Rose. Sa unang pagkakataon, nag-isip siyang baka, sa totoo lang, mali siya tungkol kay Lucas Sinclair dati. Hindi niya mapigil ang isipin ang sinabi nito buong gabi, hindi ko kailanman nakalimutan ang tag-init na iyon. Dapat sana ay binaliwala niya lang ito at inisip na ito ay simpleng komento, pero hindi. Hindi sa paraan ng pagsabi nito, sobrang malambot at parang mahalaga. At iyon ang nakakatakot sa kanya. Hindi dapat mahina si Lucas Sinclair.
Dapat siya'y malupit at untouchable, yung tipo ng lalaking walang pakialam sa nakaraan. Nakaupo si Rose sa sofa sa penthouse ni Lucas, nakatitig sa skyline habang ang bukang liwayway ay pinipintahan ang lungsod ng kulay ng rosas at ginto. Halos hindi na niya maalala ang tag-init na iyon, ito ay isang malabong alaala ng pagkabata na nakapaloob sa init, sikat ng araw, tawanan, ice cream bago ang hapunan, at habulan ng mga alitaptap sa naglalaho ng liwanag ng gabi. Ang pag-iisip na nandun si Lucas, na pinanatili ang alaala na iyon sa loob ng maraming taon, ay nagdulot sa kanya ng masikip na pakiramdam. Kailangan niyang malaman ang katotohanan. Ang litrato. Nakuha niya ito sa study ni Lucas, nakatago sa madilim na kahoy na mesa, sa ilalim ng stack ng mga ulat. Nagtatago ang kanyang mga daliri habang kinuha niya ito. Ang litrato ay luma, medyo pinalabo, na nagpapakita ng isang batang babae na may gintong buhok at isang mas malaking batang lalaki na nakaupo sa isang wooden dock sa tabi ng lawa, nakalaylay ang mga nagkakawag na paa. Tumigil ang hininga niya. Siya yon. Naalala niya ang dock, ang lawa, isang tag-init ng hapon na ginugol sa paghahabol ng mga alitaptap at paggawa ng kwento tungkol sa mga magical na kaharian sa ilalim ng tubig. At ang batang lalaki sa tabi niya. Tinukso ni Rose ang larawan gamit ang kanyang hinlalaki, sumisikip ang kanyang puso. Lucas, bulong niya. Siya iyon mula pa noong una. Nakaramdam siya ng galaw sa likuran niya, lumingon siya ng dahan-dahan habang bumabayo ang puso niya, at nakatagpo ng tingin ni Lucas. Nakadungaw siya sa pintuan, naka-rolled up ang manggas, at ang kanyang ekspresyon ay hindi mabasa. Akala ko hindi mo naaalala, mahina niyang sabi. Humigop siya ng mahabang hininga. Hindi, sagot niya habang bumabalik sa litrato. Isang malambot at marupok na damdamin ang lumutang sa kanya, ngayon lang. Umabot ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. Huminga ng malalim si Lucas at pumasok sa silid. Kinuha niya ang litrato mula sa kanyang mga kamay, nakatitig dito ng matagal bago niya inalog ang kanyang ulo. I hated that summer, pag-amin nito. Nanlaki ang mata ni Rose, bakit? Yumigting ang kanyang panga. Ito na ang huling magandang bagay na meron siya bago magkaproblema ang lahat. Napatigil si Rose sa paghinga. Alam niyang namatay ang mga magulang ni Lucas taon na ang nakakalipas sa isang malaking skandal na pamatok sa media. Ang tatay niya ay nahulog sa isang corporate lawsuit, at ang nanay niya ay naipit sa gulo ng press. Grabe, parang sobrang gutom ang mga tao sa balita. Pero hindi niya talaga kilala si Lucas bago ang lahat hanggang ngayon. Tinitigan niya ito talagang tinitigan at sa unang pagkakataon, hindi lang niya nakita ang bilyonaryo na may matigas na reputasyon. Nakita niya ang batang lalaki sa litrato, yung nakaupo noon sa tabi niya sa dock, nakikinig sa mga kalokohan niyang kwento at tumatawa sa lahat ng nakakatuwa sa kanya noon. Sumikip ang dibdib ni Rose. Yung summer na iyon, bulong niya. Talaga bang mahalaga iyon sa'yo? Napatikom ang labi ni Lucas. Tapos, sa mahinang boses na halos hindi niya marinig, sinabi niya, yun ang huling beses na naging masaya ako. Parang nabasag ang puso ni Rose. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita niya si Lucas Sinclair hindi bilang lalaking kinakatakutan niya, kundi bilang batang naiwan mag-isa. Yung realisasyon ay parang bumunggo sa kanya. Puro galit ang inaksaya niya para dito. Tumatakbo siya palayo, akala'y isa lang siyang malamig na businessman. Pero mali siya, masakit na pagkakamali. Hindi niya alam kung bakit siya lumapit. Baka dahil dito sa konting nginig ng boses nitong nang sabihin niya iyon, o sa paraan na tiningnan niya yung litrato, parang iyon na lang ang nagbibigay sa kanya na may magandang nangyari sa buhay niya. O baka hindi niya lang gusto na mag-isa siya. Kaya hinawakan niya ang kamay nito. Yumuko si Lucas ng kaunti. Nagulat sa pagdapo ng kamay niya, pero hindi siya umalis. Pinagdugtong ni Rose ang mga daliri nila at dahan-daang niyakap iyon. Pasensya na, sabi niya ng mahina. Naghahanap ang mga mata ni Lucas sa mga mata niya. Para sa ano? For not remembering, sabi niya ng mahinahon. Sa pagtakas, humugat ng hininga si Lucas, parang may nagbago sa mga mata niyang maulan. Mahahanap pa rin kita sa kahit anong paraan, bulong niya. Hindi ka kailanman maglalaho na parang multo. Parang may kilig na tumakbo sa likod ni Rose habang nandoon sila, sa dim na liwanag ng study niya, magkahawak kamay silang magkakadugtong, ang bigat ng nakaraan nila ay parang nakadagan sa kanila. Wala sa kanila ang kumalas. Sa halip, dahan-dahan at maingat na lumapit si Lucas, parang hindi siya sigurado kung pwede ba siyang humawak sa kanya. Rose, malambing niyang sabi. Natigilan siya, at bago pa siya makapag-isip uli, inihilig niya ang ulo niya sa dibdib nito. Sa isang saglit, naisip niya baka umatras si Lucas, na sobrang makapal na ng pader na itinayo nito sa mga taon para papasukin siya. Pero unti-unti, maingat, at banayad siyang niyakap nito.
Isinara ni Rose ang mga mata niya, at biglang naglaho ang mundo sa labas ng penthouse. Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang makilala niya si Lucas Sinclair, nakaramdam siya ng seguridad. At iyon ang pinakamadamdaming bagay sa lahat. Hindi sigurado si Rose kung gaano katagal siya nandoon, nakayakap kay Lucas. Sinabi niya sa sarili na pagod lang ito. Pagkatapos ng 6 na buwan ng pagtakas at pakikipaglaban, sinisikap niyang kumbansihin ang sarili na ang kasal na ito ay isang pagkakamali. Talagang umabot na siya sa hangganan niya. Pero sa kaibuturan, alam niya ang totoo. Ito ay hindi lang pagod. Ito ay comfort. At iyon ang pinakamapanganib na bagay sa lahat. Dahil ang comfort ay nangangahulugang seguridad. Nangangahulugan ito ng tiwala. At ang tiwala ay nangangahulugang pagbagsak. Hindi kailanman siya nagbigay ng pagkakataon sa sarili niyang mahulog sa sino man dati. Palagi niyang itinataguyod ang distansya sa ibang tao, palaging may pader sa pagitan niya at ng mundo. Kasi kung hindi siya lalapit, hindi siya masasaktan. Pero hindi kailanman kontento si Lucas Sinclair sa distansya. At unti-unti, na-realize niyang ayaw na niya nito. Kinabukasan ng umaga, nagising si Rose na parang mas magaan ang pakiramdam, na nakakapagtaka kasi laging nagigising siya na malamig. Kumilos siya ng bahagya, nakakunot ang noo sa bigat na nakapatong sa kanyang baywang, ang solidong init na nakasandal sa kanyang likod. Huminto ang tibok ng puso niya. Nasa kama siya kasama si Lucas. Hindi gaya ng iniisip ng mga tabloids. Hindi sila magkakabuhol na may passion at silk sheets, kundi sobrang lapit. Parang noong gabi, nahulog siya kay Lucas. Nakapatong ang ulo niya sa dibdib nito, magkagulong ang mga paa nila sa ilalim ng kumot. Isang braso niya ay nakapalupot sa bewang nito, ang isa naman ay nakapatong sa unan, ang mga daliri ay dumadapo sa kanyang walang damit na balikat. Tulog pa si Lucas, ang paghinga nito ay mabagal at pantay, umuuga ang dibdib nito sa ilalim ng pisngi ni Rose. Nahihirapan si Rose na lunukan. Parang umuuga ang kanyang tibok ng puso. Dapat siyang kumilos. Dapat siyang umalis sa kama bago ito magising, bago niya malaman na bumaba ang depensa niya. Pero parang ayaw ng katawan niyang umalis. Mainit dito. At sa wakas, sa isang saglit, gusto niyang magpanggap na totoo ito. Na ito ay higit pa sa pinipilit na kasal. Na ito ay isang bagay na pinili niya. Gumagalaw ang mga daliri niya sa tela ng shirt ni Lucas. Ayaw niya ito. Ayaw niya ito. Pero biglang kumilos si Lucas, humigpit ang yakap nito, at may munting ungol na nakausap sa mga labi nito. At ang tahimik na tunog na iyon ay nagpatibok sa puso niya. Dahil hindi ito tunog ng isang walang puso na bilyonaryo. Hindi ito tunog ng isang lalaking mahilig sa power games, na may hawak na kontrol sa lahat ng paligid niya. Ito ay tunog ng isang tao na nagpapalaya. At sa kauna-unahang pagkakataon, naisip ni Rose kung nagkaroon ba si Lucas Sinclair ng ibang tao na makakasandal sa kanya. Mabagal na maingat, humiwalay siya, unti-unting umalis sa kama nang hindi ito nagigising. Kailangan niya ng espasyo. Kailangan niya ng hangin. Dahil kung hindi siya makakuha nito ngayon, hindi siya sigurado kung mabubuhay siya sa kung ano ang nangyayari sa kanila. Iwasan at tensyon. Ginugol niya ang sumunod na 2 araw na naghihintay kay Lucas. Pinuno niya ang sarili ng mga gawain, umiwas sa penthouse hanggat maaari. Naglakad-lakad siya ng mahahabang oras, bumisita sa mga dating kaibigan, at kahit tumawag sa tatay niya, para lang ipaalala sa sarili niya na bakit siya tumakbo sa simula pa lang. Ngunit anuman ang kanyang gawin, hindi niya maalis sa isip ang lalaki. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanyang silid-aralan, ang paraan ng kanyang pagyakap sa kanya na walang inaasahan. Ang pakiramdam niya ay parang nasa piling nito, sa kanyang mga bisig. Nakakapuno ito ng pagkabaliw. Hindi siya dapat makaramdam ng ganito. Hindi niya dapat gustuhin na maging totoo ang kasal na ito. Ngunit sa ikatlong gabi, sa wakas ay nahuli siya ni Lucas. Kakapasok lang niya sa penthouse at inaalis ang kanyang mga takong nang maramdaman niyang naroon ang presensya nito sa likod niya. Nagtigilan si Rose. Sasabihin mo ba sa akin kung ano ang mali? Bulong ni Lucas, o patuloy ka na lang bang tatakbo? Huminga siya ng malalim. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo ito malapit sa bar, ang kanyang t-shirt ay nakabukas sa kwelyo, ang mga manggas ay nakarolyo, mukhang nang-aakit. Pareho silang naghahanap at hindi nag-iingat, na mas masahol pa dahil nangangahulugan ito na gusto niyang makuha ang mga sagot na hindi sigurado si Rose kung mayroon siya. Naglunsad siya ng matinding paglunok at itinataas ang kanyang baba. Hindi ako tumatakbo, sabi niya. Si Lucas, Archie Brown, ay humakbang papalapit ng may layunin. Bakit hindi mo ako tinitingnan? Her hands were wrapped around his sides, and he cursed her for seeing her secrets. Pinilit ni Rose na harapin ang kanyang tingin, isang pagkakamali na nagpulala ng tensyon sa pagitan nila.
Ang kanyang mga mata ay madilim at lumipat sa kanyang mga labi, na nagpahinto ng kanyang hininga. Nakatayo sila at masyadong malapit sa isa't isa, sapat na malapit upang maamoy ang kanyang woody at mapanganib na pabango. Lucas, bumulong siya. Nakita niyang nakasara ang kanyang panga, pinipigilan ang sarili. Alam niyang dapat siyang umatras at putulin ang sandali, ngunit hindi niya magawa iyon. Sa halip, dahan-daang lumapit si Lucas sa kanya, parang binibigyan siya ng pagkakataong umiwas. Pero hindi siya makakilos, dahil sa unang pagkakataon, ayaw niyang lumayo. Ang mga daliri nito ay dumaan sa kanyang panga, itinaas ang kanyang baba. Tell me to stop, tumalon ang kanyang puso. He should have said stop, but his body betrayed him at sa halip na umatras, itinaas niya ang kanyang ulo. Her lips parted and she gasped as Lucas kissed her. It is not soft. It was gentle but deep and intense, a kiss that both ignited and destroyed. At that moment, Rose realized that everything had changed. It's not just desire. It was something more, dangerous and real, and he didn't know how to stop it. Hindi inisip ni Rose na hayaan itong mangyari. Sa isang kisap-mata nasa penthouse na siya ni Lucas, ang kanyang mga depensa ay nakatayo pa, at sa susunod ay unti-unti na siyang bumabagsak, na si Lucas ay nariyan upang saluhin siya. Ang kanyang mga labi ay mainit at humihingi, isang halik na nag-angkin sa kanya sa halip na ito ay isang simpleng halik, parang isang tahimik na laban na wala sa kanilang dalawa ang gustong manalo. Dapat sana siyang huminto, ipaalala sa kanyang sarili na ang kanilang kasal ay hindi totoo at na mas matagal silang magkaaway kaysa sa anuman, but as Lucas's hand went around her waist and his grip tightened slightly, as if urging her to escape, she fell. Ayaw niyang tumakas, hindi ngayong gabi. Sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan, hindi siya nakikipaglaban, siya ay nakakaramdam, at ang pakiramdam na iyon ay maganda. Kinabukasan ng umaga, nagising si Rose bago sumikat ang araw. Ang penthouse ay madilim, at ang tanging maririnig ay ang regular na paghinga ni Lucas. Siya ay nakahiga, nakatingin sa kisame, ang puso niya ay tumitibok ng mabilis, he lost himself for her. Her fingers tightened on the sheets as she remembered his touch. It was not only emotional but had a deeper and more dangerous meaning. Natatakot siya dahil lagi niyang itinatago ang kanyang emosyon, iniiwasan ang sinumang maaaring makasakit sa kanya. Ngunit si Lucas ay nakapasok sa kanyang depensa sa isang haplos, at ngayon ay hindi na niya alam kung kaya pa niyang itayo ang mga pader muli. Tumangala siya kay Lucas, na mahimbing na natutulog. Mukha itong kalmado, ang kanyang maitim na buhok ay nakakalat sa unan, may balbas sa kanyang mukha, at ang kanyang dibdib ay maayos na umaangat at bumababa. Sa unang pagkakataon mula nang magkakilala sila, tila siya ay mapayapa, at iyon ay nagbigay lakas sa kanyang dibdib dahil nangangahulugan ito na may halaga ang nagdaang gabi para dito. Hindi siya sigurado kung handa na siya para doon. Bago siya makapag-alinlangan sa sarili, bumangon si Rose mula sa kama, naramdaman ang kawalang katiyakan sa kanyang mga binti. Kinuha niya ang silk robe na nakasabit sa isang silya at itinali ito ng mahigpit sa kanyang baywang. Translation. Tahimik siyang umalis sa silid para humingi ng espasyo at distansya. Kung madyay gising si Lucas at titigan siya tulad ng ginawa niya noong nakaraang gabi, na parang siya ay mahalaga sa kanya, nararamdaman niyang hindi niya ito kakayanin. Ginugol ni Rose ang umaga ng mag-isa sa maaraw na bahagi ng penthouse, iniinom ang tasa ng kape na halos hindi niya matikman. Nakatitig siya sa skyline ng lungsod, umaasang makakahanap ito ng mga sagot na hindi niya matuklasan sa sarili. Akala niya, ang pagiging kasama ni Lucas ay makakapaglinaw ng kanyang isip, ngunit sa halip, naging mas komplikado ito dahil ngayon, hindi siya makapag-isip ng iba kundi siya. Hinawakan siya ni Lucas na parang siya ay mahalaga at ang mga banayad na kilos niya ay nagpapabilis ng kanyang tibok ng puso. That's not how enemies act, and it's not the right behavior for a couple based on a pact. It seems real, and Rose doesn't know how to deal with it because being real means being vulnerable and taking risks, something she's avoided her whole life. Nang marinig niya ang mga hakbang, naitulos siya sa kanyang kinatatayuan, alam niyang si Lucas ito bago pa man siya lumingon. Puno ng presensya nito ang silid, at ang mahinahong tinig niya ay may pag-iingat, as if he was waiting for her to escape. Kailangan ko lang ng hangin, sabi niya, pinipigilan ang tasa ng kape habang siya ay nagbuhos ng sarili niyang kape. Hindi siya agad humingi ng sagot, na nagpapagulo pa sa sitwasyon dahil nangangahulugan ito na nauunawaan niyang iniiwasan niya ito. Ang katahimikan sa pagitan nila ay sobrang tensyonado. Sa wakas, ibinaba ni Lucas ang kanyang tasa at nakatayo sa harap niya ng nakahalukip-kip, tinatanong, tungkol sa nangyari kagabi, agad na lumabas sa kanyang bibig ang salitang, isang pagkakamali, bago pa siya makapagpigil.
Hindi nagbago ang ekspresyon ni Lucas, ngunit nakita niya ang tensyon sa kanyang posture at panga. Naunawaan niyang nasaktan niya ito, na hindi niya intensyon. Ngunit kung hahayaan niyang maging higit pa ito sa pansamantala, nararamdaman niyang hindi na siya makakabawi. Huminga si Lucas ng malalim, nag-uusisa sa kanyang mga mata. Is this it? Bulong niya, at nahirapan ang paghinga ni Rose dahil bigla siyang naging hindi sigurado. Lumapit siya, masyadong malapit, at kahit na dapat ay umatras siya, ayaw niyang gawin iyon. Lucas watched him carefully for a long time, then said quietly, "You're scared." Tumibok ang puso ni Rose ng mabilis habang sinagot niya, "Hindi ako." "You're afraid," tahasang sabi nito ng kalmado at matatag. Ramdam ni Rose ang bigat sa kanyang puso habang napagtanto na ang kanyang nararamdaman para kay Lucas ay mas malalim pa kaysa sa simpleng atraksyon. Nagsimula ito taon na ang nakalipas sa tabi ng tahimik na lawa, at ngayon ay hindi niya kayang harapin ang katotohanan ng kanyang emosyon. Bumulong siya na hindi niya kayang mahulog para sa kanya, alam na masyadong masakit ito. Si Lucas, sa kabila ng kanyang malupit na likas, ay hindi kailanman pinilit siyang manatili. Pinili niyang tumakas, na nagpapanggap na hindi nangyari ang kanilang magdamag. Ngunit nauunawaan niya na ang pagtakas ay hindi magbubura sa kung ano ang totoo. The mistake wasn't sleeping with Lucas, it was pushing him away afterward. Their connection was undeniable, and she regretted walking away. Habang pumapasok siya sa isang coffee shop, naghahanap ng kaliwanagan, naramdaman niya ang isang madilim na presensya. This is Daniel, her ex-boyfriend, na dati nang napili ng kanyang ama para sa kanya. He is deceitful and cruel, always seeking control. Hinarap ito ni Rose, sinusubukang manatiling kalmado sa kabila ng kanyang takot. Si Rose ay nakaramdam ng pagkabahala habang humaharap kay Daniel, ang dahilan kung bakit siya nakipaghiwalay dito. Hindi ito nagnanais ng kapareha, nais nitong kontrolin siya. Huminga siya ng malalim, sinisikap na manatiling kalmado. Hindi ako pag-aari ng sinuman, lalo na hindi ikaw, naisip niya. Dahan daw ang tumawa si Daniel at lumapit ng labis. Pinilit ni Rose na huwag mapa-atres. Sinabi ba sa iyo ni Lucas yan? Tanong niya. Akala mo ba iba siya? Ginagamit ka ng lalaking iyon para sa sarili niyang kapakinabangan. He shook his jaw because 6 months ago, he might have believed that. But now he knew better. Lucas didn't treat him like pawns, binigyan siya nito ng espasyo at mga pagpipilian, isang bagay na wala pang lalaking gumawa para sa kanya. Habang nakatayo sa harap ni Daniel, nakilala niya ang pagkakaiba at nakaramdam ng galit na umabot ang sandaling ito bago niya ito makita. Daniel watched her closely, like a predator eyeing its prey. Do you really think Lucas will keep you? Ang boses niya ay makinis ngunit matalim. I know you, Rose. Alam ko kung ano ang nangyayari kapag hindi ka nakapakipakinabang. Sumikip ang kanyang dibdib dahil si Daniel ay hindi lamang nagsasalita tungkol kay Lucas. Tinutukoy din niya ang kanyang ama. Sa buong buhay niya, palagi siyang itinuturing na parang bargaining chip, isang asset na maaaring gamitin. Pero si Lucas ay hindi nito pinaramdam na ganoon, kahit na siya ay hinabol at pinilit siyang pakasalan. Hindi ito kailanman tungkol sa kasunduan, palagi itong tungkol sa kanya. That realization scares him because if Lucas isn't the enemy, it means he's been running from the wrong person the whole time. Nang maabot ni Daniel ang kanyang buhok, napaatras si Rose, at bago siya nakapag-react, isang malakas at pamilyar na kamay ang humawak sa palso ni Daniel. Sa susunod na sandali, ang boses ni Lucas ay mababa at nakakapangilabot. I wouldn't do that if I were you. Napahadjijek si Rose at humarap upang makita si Lucas na nakatayo sa tabi niya, malapit, matatag, at hindi matitinag. Ang kanyang mga gray na mata ay parang bagyong madilim at mapanganib. Sinubukan ni Daniel na palayain ang kanyang palso, nakangiti habang sinasabi, I didn't think you would be possessive. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Lucas, pero naramdaman ni Rose ang tensyon sa hangin. It's electric. I am not possessive, malamig na sagot ni Lucas. Ayaw ko lang ng mga parasitiko. Halos napatawa si Rose pero pinigilan niya ito. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang kawalang seguridad at takot ni Daniel. He was used to having power over others, but in front of Lucas, he had none. Lucas's gaze was intense. You will walk now, and you will never come near my wife again. Ang salitang, wife, ay nagpadala ng panginginig sa likod ni Rose. Ito ay higit pa sa isang pamagat, ito ay isang babala. Huminga si Daniel ng dahan-dahan at napilitang ngumiti. Sa huli, isang sulyap kay Rose, bumulong siya, hindi pa ito tapos, at umalis. Pinalaya ni Rose ang hininga na hindi niya alam na pinipigilan niya.
Humarap siya kay Lucas, ang kanyang panga ay masikip at ang mga balikat ay tensyonad. But when Lucas looked at her, really looked at her, his expression softened. In that moment, Rose realized she had been wrong about everything. Lucas wasn't the enemy, he was the only one who truly stood by her. Sa kauna-unahang pagkakataon, gustong huminto ni Rose sa pagtakas at manatili kasama siya, na labis na nakakatakot sa kanya. Habang nakaupo sa likod ng kotse ni Lucas, napansin niya ang mga ilaw ng lungsod na nagiging malabo sa tinted na bintana. Wala nang sinabi si Lucas mula nang umalis sila sa kafe. Nararamdaman niya ang tensyon sa paraan ng pagkakahawak niya sa manibela. She wanted to thank him but instead whispered, "I didn't need you to save me." His grip tightened, and he replied flatly, "I know." Tinanong ni Rose, "Bakit mo ginawa iyon?" Dahan-dahan nagbuga ng hangin si Lucas at sinabi, "Ayaw kong nakikita kang nakikipaglaban ng nag-iisa." His words seemed to hit her right. She realized she had pushed Lucas away for a long time, thinking he was just like everyone else in her life. But Lucas was different, he was always found when he ran. That thought moved him. Nang makarating sila sa penthouse ni Lucas, humarap ito sa kanya, ang puso niya ay tumitibok ng mabilis. "Lucas, ayaw kong pag-usapan ito." Inalis ni Lucas ang kanyang jacket, at nakaramdam siya ng hindi komportable dahil sanay siya sa kontrol ni Lucas. This time, there was a burning irritation in her, not anger, but pain because of him. Rose sighed and said, "You're angry." Rose was tired of Lucas's sharp gaze. "I'm after you," he said calmly, and it hit her deeply because it wasn't about Daniel or the agreements, it's about their connection. Lucas traveled for her, gave her options, and supported her when she felt alone. Tuldok. Gayunpaman, patuloy siyang tumatakbo. Niyakap niya ang kanyang sarili ng mahigpit habang binabanggit ang kanyang pangalan, na nakakaramdam ng labanan. "I don't need an apology." Tumugon si Lucas ng tahimik, binibigyan siya ng pagpipilian na umalis. Pero sa sandaling iyon, napagtanto niyang ayaw niyang umalis, ayaw na niyang tumakbo. Si Rose ay gumugol ng buong buhay niya na naniniwala na ang pag-ibig ay isa lamang uri ng pagkakakulong. Ngunit si Lucas Sinclair ay hindi kailanman sinubukang i-trap siya. Hinintay nito nang may pasensya ang kanyang desisyon na piliin siya. Nakaramdam siya ng tensyon sa kanyang dibdib, naisip niyang handa na siyang gawin ang pagpili. Naglakad siya ng isang hakbang pasulong, at tumayo siya nang malapit na makita ang tensyon sa kanyang panga. He reached for her hand and intertwined his fingers with hers. Natigilan si Lucas ngunit hindi siya umatras. Nanatiling masikip ang kanyang lalamunan habang nahirapan siyang ipahayag ang kanyang nararamdaman. "I was wrong about you," bulong niya. Ipinakita ng kanyang mga gray na mata ang pagtanggap. "I know," he replied. He understood that she was very smart and always knew what she was running from. Sa kabila nito, nanatili itong mapagpasensya. Hawak-hawak ang kanyang kamay ng mahigpit. Inamin niya, "Pagod na rin ako." Inamin ni Rose na pagod na siya sa pagtakas at sa pagpapanggap na hindi totoo ang kanyang kasal. Lucas took a breath, looking uncertain as if he couldn't believe it. He spoke, "I don't want to argue with you anymore." Lucas took a deep breath and asked, "What do you want?" Pumintig ang kanyang puso dahil matagal na siyang natatakot sa sagot na iyon, pero ngayon alam na niya, bulong niya. Kumagat ang isang kalamnan sa panga ni Lucas, at pansamantala, nag-alala si Rose na baka hindi siya nito paniwalaan. But Lucas claimed her face and said, "Say it again." His heart pounded, Rose's lips parted, and in a barely audible voice, she replied, "I love you." And that was it. Hinalikan siya ni Lucas ng matindi at puno ng damdamin, at sa pagkakataong ito, hindi tumakbo si Rose. Hindi na kailangan ng bagong seremonya ang kanilang kasal dahil legal na ito, pero sa pagkakataong ito, parang totoong pagpili ito. Nakatayo si Rose sa hardin ng pag-aari ni Lucas kasama ang isang maliit na grupo ng mga kaibigan, habang kumikislap ang skyline ng New York sa malayo. Nagsuot siya ng simpleng damit, walang engranding ballroom o ama na nag-uutos sa kanya, sila lamang ni Lucas. He stood at the altar, watching her with the intense gaze he had longed for. Nang makarating siya sa kanya, medyo nanginginig ang kanyang mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa katiyakan. Kinuha ni Lucas ang kanyang mga kamay at mahinang sinabi, "Are you going to run?" Nanikip ang kanyang dibdib. "No," he whispered, as he kept his fingers on hers. Kumorba ang mga labi nito sa isang ngiti, at nang hinalikan siya, hindi lamang ito simula ng kasal, ito ay simula ng hanggang sa wakas. Epilogue. A few months ago,
Rose Saturday in Lucas's penthouse with a book on her lap, the sounds of New York playing in the background. Narinig niya ang mga yapek, at ilang sandali ang nakalipas, niyakap ni Lucas ang kanyang baywang at hinalikan ang kanyang leeg. Her stomach was full of excitement, even after all this time. She turned, tilting her head to look at him. Alam mong, hindi ka talaga nanalo, sabi ni Rose na nakangiti. Itinaas ni Lucas ang kanyang kilay. You chased me across the country and forced me into marriage, and yet I'm still here because I chose to be. Ang kanyang mga gray na mata ay lumabo sa kaseryosohan. Pagkatapos ay lumapit ito at bumulong sa kanyang mga labi, iyan ang dahilan kung bakit ito ang pinakamalaking tagumpay ko. Rose was left breathless because this wasn't a game, this was love. Finally, she wasn't afraid of it. Wakas. Salamat sa panonood, hanggang sa muli.